Sa lahat po ng mga tao na tumatan sa buong sanlibutan, patuloy po ang pagbati sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nakagagalak sa harapan ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang dakong luklukan sa sangkalangitan. Tunay na siya'y nalulugod sa kanyang bayan na patuloy na umaawit ng may buong kagalakan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya bilang tugon ng ating Panginoong Diyos sa mahabang panahong nakalipas, muli nahayag ang pangalan ng kanyang bayan. At ayon sa propesiya mga kapatid at mga kaibigan, ito'y muling mahayag sa isang bansa na ang lupain na inahati ng mga ilog. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nagkapalad po ang bansa ng Pilipinas na dito mahayag ang bayan ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Ayon sa kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, at ito ay nakatala bilang isang non-profit organization, isang bayang natatangi, isang bayan na itinayo ng ating Panginoon, at ito'y walang kinabibilangang alinmang uri ng organisasyon, bagkus ito'y nag-iisa, sapagkat nag-iisa ang guro, nag-iisa ang bayan. Kaya tunay nga mga kapatid at mga kaibigan, na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang kinauwian ng propesiya ukol sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. At ating nalalaman mga kapatid at mga kaibigan na ang ating guro ay nag-iisa. Siya ang nagtayo sa atin sa pamamagitan ng Diyos. Ayon sa mga bagay na nasusulat, ganito po ang sinasabi sa aklat ng Propeta Isaiah na patuloy natin kinagagalak mga kapatid at mga kaibigan. Sinasabi po rito mga kapatid, ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't ang ating pag-aawitan mga kapatid at mga kaibigan, ito'y dumating ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ang bula ay dumating sa atin mga kapatid at mga kaibigan na tayo ngayon ay nasusumpungan na naglalakas tayo ng ating mga tinig. Tayong lahat ay nananampalataya na sa muling pagparito ng Panginoong Diyos, tayo ang banal na bayan na babalikan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa aklat ng mga awit sinasabi mga kapatid at mga kaibigan, sinabi po rito mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katuwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang muka. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sino po yung mga tuwid? Sino po yung matuwid mga kapatid at mga kaibigan? Yan po ang bayang hinulaan na babalikan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo ang nakakita sa mukhaan. Tayo ang nakakita ng katwiran ng Panginoong Diyos nang buhay niyang maguli ang ating Panginoong Jesucristo sa ikatlong araw. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, nakita natin bilang matutuwid, sapagkat sinasampalatayanan natin, kinikilala natin na ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya rin larawan ng Ama, ay Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't yung bayang hinulaan na umaawit ng buong kalakasan, mga kapatid at mga kaibigan, ito po ang inaawit, ito po ang pinatututuhanan kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay. Taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan
bayan na hinirang ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang ibig na dakong palingahan, ilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Nakagagalak, mga kapatid, na patuloy magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Bilang bayan ng Panginoong Diyos, tayong lahat ay mayroong isang kaisipan na buong inilalaga ang ating mga pag-iisip, ang ating mga puso't kalakasan sa ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgive all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng awa,
Patuloy, Panginoon, ang iyong bayan ay nagtataas sa iyo ng aming pagpupuri at pagluwalhati sapagkat nakita namin ang iyong katwiran at dito'y nananahan kami at mananahan magpakailan-kailan. Amen. Salamat, Panginoon. Ayon sa kagandahang loob mo ay dumating sa amin ang katuparan ng mga propesiya na bilang iyong bayan na naglalakas ng tinig. Patuloy kaming nagagalak sapagkat nakita namin ang iyong katwiran ng aming sampalatayanan at patutuhanan, ang larawan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon. Ito ang mabuting balita na patuloy na mahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga hirang na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang saysayin ang iyong banal na katwiran at mahulog na ang puso pag-iisip ng aming mga kapatid na nangalat sa buong sanlibutan. Salamat, Panginoon. Buong puso, buong kalakasan, buong pag-iisip kaming nagtataas sa iyo ng pagdakila, pagluwalhati at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot at pinararating na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa silong ng mga langit, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang mission po ng ating tagapagligtas, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may katapangan. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may katapangan upang marinig ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Pakikuha po natin yung ating mga Bible, mga kapatid at kaibigan. Subaybayan nyo kami. Yung mission po, masusumpungan natin sa Acts chapter 28 verse 31. Sa napakarami pong nagtatanong at marahil talaga marami ng nagisnan tayo mga relihiyon ngayon sa buong mundo. Maraming oposisyon. Maliwanag po ba? Ito pong panahon ng kawakasan. Iniimbitahan tayong lahat na pakinggan natin. Kapatid at kaibigan, alam ng Panginoong Jesucristo na marami tayong pinagkakaabalahan dahil kailangan natin maging survivor at mabuhay dito sa sanlibutan bilang tao. So mabuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa ating isang Diyos na tunay na si Jesucristo. May ginawa siyang patotoo na paniniwalaan natin. At ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang tagapagligtas natin, ang manunubos. Tutubusin niya tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Dahil buhat sa pasimula, ang naging ina ng lahi ng tao na si Eva ay dadaya ni Satanas. Genesis chapter 3, pakibasa po natin. Subaybayan nyo kami at nang nuni, patuloy tayong lumago sa paniniwala, sa kaalaman, sa karunungan, sa pag-asa. Mabuhay tayo ng may pananampalataya. Naunawaan po ba natin na maraming oposisyon? Sa social media, nagkalat ang mga nangangaral. Maliwanag po ba? Amen. Ang tanong, sa paano po ba nating paraan sa lahat ng mga nakakarinig? Sa paanong paraan natin makikilala yung tunay na relihiyon? Yung babaeng bao. Bakit po babao? Iniwanan ng kanyang katipan at babalikan ng kanyang katipan yung babaeng bao na may relasyon. Ano ang pangalan ng babaeng bao na inihanda na walang dungis at kapintason o kulubot man? Ano ho ba ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta? Kung ano ang pangalan ng kanyang kaharian na ipinaghanda ng tahanan sa langit na nakatala sa langit, na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas yung mga iniimbitahan.
na nililinis tayo sa maruming paniniwala ng lakad natin sa sanlibutan dahil napailalim tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan lahat. Maliwanag po ba kung alin yung tutubusin? Hindi yung nakabilanggo sa kulungan. Nakabilanggo tayo sa pagkakaalipin ng pagsuway ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung kasalanan nating pagsisisihan? Buhat sa pasimula, nadaya ni Satanas si Eva. So sa lahat ng saling lahi ng mga tao, affected tayo ng pandemya ng pandaraya ni Satanas buhat kay Eva. Naunawaan po ba natin kung alin yung kasalanan nating pagsisisihan ngayon? Kaya tayo iniimbitahan upang linisin yung maruming budhi natin sa pamamagitan ng paniniwala na inalay ng ating tagapagligtas yung kanyang sarili upang tayo igawa ng katuwiran magpakailan-kailan pa man. Paniniwalaan natin yung katuwiran na ginawa niya, na siya ang nagdusa on the cross hanggang kamatayan. Inilibing siya 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. Maliwanag po ba sa atin? Yung nangyaring nasulat sa banal na kasulatan, may ebidensya, yung hula na nangyari. Naunawaan po ba natin yung foundation ng paniniwala natin? Naparito siya sa laman, nahayag ang espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo yung naghain ng katwiran sa mga iniimbitahan na mabubuhay ng may pananampalataya na saksit nagpapatotoo sa paniniwala. Ano ho ang tinawag niyang pangalan doon sa lahat ng iniimbitahan niya na maniniwala sa pagkabuhay na maguli? Ano ang pangalan nung maluwalhating iglesia na inihanda na walang dungis at kapintasan o kulubod pa? Ano ho ang sabi kay Propeta Isaias sa chapter 4 verse 5? At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng tahanan ng iglesia ng bundok ng Sion. Sa pagkakakilala po ng paniniwala, sa maraming nagtatanong sa social media kung paano makikilala yung dalisay na reliyon na inihanda na bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit. Ang imbitasyon sa atin lahat, dadapwat na silapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang iglesia na nakatala sa langit, na pinasakdal sa paniniwala, pinagiging ganap sa paniniwala. Sa lahat ng nakakarinig, huwag niyo hong tatanggihan to upang makatakas na tayo sa mga walang kabuluhang kultura, tradisyon at paniniwala ng sanlibutan. Yun hong naghihintay ng buhay na walang hanggan ay tumatakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan, nakikipaglaban sa paniniwala sa sanlibutan. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Aminin natin na talagang tayo sa pasimula pa lang ay alipin na ng kasalanan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung kalagayan at pagkakakilanlan ng tunay na kaharian na itinayo sa paniniwala? Hindi po tao ang nagtayo ng kaharian. Maliwanag po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo ng kaharian sa paniniwala. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Makikilala natin yung kaharian itinayo pagdating sa paniniwala. Iginawa tayo ng panukala, magpakailan-kailan pa man ang ating tagapagligtas na si Jesucristo hanggang sa muli niyang pagparito, ipamumuhay natin yung paniniwala. Daratnan niya tayong nabubuhay ng may pananampalataya. At magkaisa tayo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Idalangin natin yung ating bagong presidente na mamamahala ng Republika ng Pilipinas. Kung paano natin ipinapadalangin yung ating nakalipas na Presidente Rodrigo Roa Duterte at yung uupo ngayon June 30, si President Bongbong Romualdez Marcos. Kailangan po niya ng panalangin natin bilang mga tao ng Republika ng Pilipinas. Kailangan niya ng panalangin sa Panginoong Jesucristo upang sa pamumuno niya sa sambayan ng Pilipino magawa niya yung pagmamalasakit sa bansa ng Pilipinas. At ma-restore na yung paghihirap ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Upang ang maraming mga bansa lalapit sa bansa ng Pilipinas dahil dito po isinilang ang kaharian ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Naunawaan po ba natin? Isinilang yung bawat individual sa paniniwala dito sa bansa ng Pilipinas, dito sa pulo ng mga dagat,
nahati na maraming mga pulo ang silangan, ang bansang Pilipinas, dito matutupad yung hula ni Propeta Isaias. Maliwanag po ba? Kaya kung tayo ay magkakaisa ng diwa, ng pananampalataya, na ang pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta, yung ating tagapagligtas, na iginawa tayo ng panukala na walang hanggang sa muli niyang pagparito, isama natin sa panalangin yung ating elected Bongbong Romualdez Marcos sa kanyang pamumuno sa Republika ng Pilipinas sapagkat napakaraming oposisyon sa kanyang pamumuno. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo nga nung ihain yung kanyang panukala, napakaraming oposisyon napakaraming relihiyon na lumitaw, kaya tayo nalitong lahat. Pero ang katotohanan sa maraming nagtatanong, ikaw at ako ang maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na magpapatotoo tayo Iginawa tayo at binigyan tayo ng tanda ng patotoo na kung saan siya naroroon doroon tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin? Kung gusto natin marating yung kinalalagyan ng ating tagapagligtas, iginawa tayo ng daan ng katotohanan na ipamumuhay at paniniwalaan natin kung saan siya naroroon doroon tayo. Ano po sabi sa atin, bawat isa? Hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Naunawaan po natin, siya ang pintuan sa langit na papasungan natin bawat isa. Paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na binuhay siyang maguli in the third day. Siya nag-uukit sa puso't isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo at sa mga anak natin at magiging lahi ng mga anak natin. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Di ba liwanag doon sa nagtatanong na inihanda ng Panginoong Jesucristo yung malawalahating iglesia, yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari na pinili. Inihahayag ng kanyang banal na bayan yung karangalan nung tumawag sa atin bawat isa at nag-imbita sa atin bawat isa. Iginawa tayo ng tanda ng patotoo na makikilala yung kanyang kaharian na merong pinaniniwalaan na nabubuhay ng may pananampalataya, pinaniniwalaan yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Sa lahat ng nakakarinig, ang may pandinig, makinig ng mabuti. Takasan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan upang makatyak na tayo sa pagparito niya, datnan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Alam ng Panginoong Jesucristo, abalang-abal na tayo ngayon sa buhay natin dahil sa pagdating ng pandemya Nasa ilalim tayo ng kahirapan lahat Nasa kahirapan ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya nga, bago tayo dumalangin, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Magpatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Pinatunayan po yan ng Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. At humirang ang Panginoong Jesucristo ng 12 apostol ng Kordero upang magpatotoo sa lahat ng nangyaring hula. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang pangalan ng kanyang banal na bayan, lahat ng tumutupad ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, tayo po ang kaharian, tayo ang gusali niya, tayo ang sambahayan niya, tayo ang bahay niya, na ang puno ng kanyang bahay ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nakikilala niyo ba yung may gawang pananampalataya, nagpapatotoo, ibinabantog, pinaghihiyawan sa social media yung patotoo. Iwinawagayway yung watawat ng ating tagapagligtas, yung watawat mong sinasabi, yan yung katwiran ng ating tagapagligtas na mayroong patotoo yung nangangaral sa social media. Amen. Kaya nga, magkaisa tayo ng isip, ng salita, ng gawa, ng diwa, ng pananampalataya, at ipanalangin natin yung new elected incoming President of Republic of the Philippines, Bongbong Romualdez Marcos, sa kanyang panunungkulan at yung kanyang gagawing mga proyekto sa bansa ng Pilipinas mag-flow, mag-materialize, mag-prosper. Amen po ba tayo ron? Amen. Dahil talagang napakaraming oposisyon ng isang leader ng ating bansa na laki pa natin ang pananampalataya. At ako'y naniniwala sa Panginoong Jesucristo na
mapanood man ito sa Malacanang magagalak yung ating new elected incoming President of Republic of the Philippines na may dumadalangin at sumasampalataya sa Panginoong Kristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, na idinadalangin yung kanyang pamumuno sa bansa ng Pilipinas sa talagang napakarami niyang vision na ipagpapatuloy na gagawin dito sa ating bansa. Dahil talagang ang mga Pilipino ay naging slave. Naunawaan po natin? Amen. Kaya kung tayo ay mananalangin at magkakaisa ng diwa, ng pananampalataya, ng pag-iisip, ng buong lakas, ng buong puso, na maniniwala tayo sa pagkabuhay na maguli, walang imposible para hindi madinig yung mga dalangin natin at pagsangguni natin sa Panginoong Kristo bilang nabubuhay na naniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Amen po ba? Amen. Sa pagparito niya, ang lahat ng labi magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Sang-ayon kayo ron? Amen. Pandemya pa lang, tawag na tayo ng tawag Amen po ba kayo ron? Amen. Ngayon, para matinig tayo, paghiyawan natin sa social media, nabuhay ang pananampalataya natin, nakikita sa gawa natin yung paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito, hindi kayo mag-aalala, scam ito. Pakikuha natin, Bible natin, so baybayan nyo kami. Lahat na maririnig nyo, pinapahayag sa social media. Quote on the Bible, King James Version, International Bible. Naunawaan po ba natin? Our beloved people. Kung tutuparin natin yung utos magpapatotoo tayong lahat tayo ang kaibigan ng Panginoong Kristo rito Tayo ang itinatransform niya sa paniniwala. Naniniwala ba kayo sa pagparito niya, magiging katulad tayo? Pinaniniwalaan niyo ba yung sinabi niya? Amen. 9:33 ng Roma, kung gusto niyo matya, basahin natin. 4:17 ng 1 John, sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiya. Bakit po? Siya tumawag sa atin Pinamuhay natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na siya makikibaka ngayon pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kapatid at kaibigan, gusto mo ba makasama sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na tayong good steward ng Panginoong Kristo? Makiisa tayo ng diwa, ng paniniwala, ng pag-iisip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa nating paniwalaan yung hula ng mga banal na propeta. Makikilala yung dalisay na relihiyon na merong tinutupad na tanda na ginawa ng ating tagapagligtas Sa lahat po na nagtatanong at naghahanap ng tunay na relihiyon para makilala natin, may ibinigay na tanda sa ating lahat na paniniwalaan na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Yan po yung daan ng katotohanan patungo sa langit. May tanda na pinaniniwalaan ang iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang bundok sa Jerusalem, ang bundok ng Moria, mga tao, mananampalataya. Ang bundok sa Jerusalem, mga mananampalataya. Pinamunuan ni Haring David. Yung mga tupa sa Israel, mga mananampalataya. Hindi building. Amen po ba? Amen. Pagparito niya, marami pang malalantang mga kasuklam-suklam at mga sinungaling at mandarayang mga ngaral Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Unawain nating mabuti, pandemya pa lang yung dumadating na kalamidad natatakot na tayong mamatay. Ang katakutan natin, yung pagparito niya, yung madatnan tayong hindi natin ginaganap at pinaniniwalaan yung ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo ba yung nangyari eleksyon sa bansa ng Pilipinas, napakaraming oposisyon. Since birth, Genesis up to Revelation, napakaraming oposisyon na naparito na talagang sinisira ang banal na kasulatan ng Panginoong Kristo. Pero yung oposisyon, manalo si new elected Bongbong Romualdez Marcos mga napahiya Amen po ba? How much more ang Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito na hindi mapapahiya yung mga kasuklam-suklam, yung mga karumal-dumal, yung mga sinungaling.
Masarap mabuhay ng may pananampalataya na nag-iintay sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo na datnan tayong pinaghihiyawan at ibinabantayog natin yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na yan yung puntasyon ng paniniwala natin bawat isa. Yan ang pag-iisip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na hindi sa pag-iisip ng tao, kundi sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo natin ilalagat yung paniniwala natin upang makatyak tayo at mabuhay tayo ng may pananampalataya. Maliwanag po ba sa atin na naririnig nyo na ito yung pag-ibig niya na inihain sa buong mundo at ayaw niyang mapahamak ang tao sa muli niyang pagparito? Naunawaan po natin. Amen. Nakapaloob po sa layunin niyan lahat yan. Isa lang naman ang maririnig natin ditong itinayong kaharian na bunga sa pagkapanganay dahil pinaganda ng tahanan sa langit, lahat ng tinatawag at lahat ng iniimbitahan sa huling hapunang nangyayari, spiritual na hapunan, spiritual na pagkain, preparation ng kasalang magaganap, spiritual wedding sa langit, magkakaroon ng biging sa langit, doon sa mga inimbitahan na nabubuhay ng may pananampalataya, nagpapatotoo sa ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakilala niyo yung kaharian na nakikilala sa gawa ng pananampalataya? Amen po ba tayo ron? Amen. May katiyakan, yung tunay na relihiyon na nagse-celebration ng huling panahon. Nakilala niyo yung narisyo na relihiyon dahil pinagtangi ng isang araw yung kanyang banal na bayan upang mamahinga na sa maput na sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Tinawag na araw ng sabat. Nangingili na. Tumatakas na sa mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Inilalagat na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. Mayroong patotoo na pinaghiyawan at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero all over the nation in the seventh continent. Iglesia ng banal na bundok ng Zion ang recorded sa heaven. Marami pa pong malalantang mga nagsipagtayo ng kaharian. Sinabi ng ating tagapagligtas, hindi siya tumatahan sa building. Sa ano tumatahan? Sa puso at isip ng tao. Nagigets natin, naunawaan natin. Sabi niya, iuukit ko sa inyong puso. Isusulat ko sa inyong isip ang aking katwiran. Hindi ko na alalahanin ang inyong kasamaan at inyong kasalanan. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan. Nag-gets natin, bakit maraming lumitaw na nangangaral ngayon? Maraming oposisyon. Amen po ba? Kaya paligsahang spiritual spiritual warfare na. Saan ang gagaling yung tinig? Meron po ba, Pastor, mababasa kung saan ang gagaling at pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo? Balikan natin sa hula ng mga banal na propeta, si Propeta Joel, sinabi sa kanya, Joel chapter 2 verse 1, "Ipan ninyo ang trumpeta sa banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat malapit nang pumarito ang ating tagapagligtas." Amen po ba? Amen. Alam nyo, doon sa mga nakakarinig, hindi na namin problema ito doon sa mga nakakarinig dahil siya tumatawag Siya pumipili. Siya umaampun, siya nahahabag sa dapat kahabagan. Siya naaawa sa dapat kaawaan. Siya nagbubukas ng kaalaman at paniniwala sa bawat tinatawag niya. Sa bawat nakakarinig ng tinig niya, na hinipa na ang trumpeta sa iglesia ng banal ng bundok ng Zion. Pastor, meron po ba kayong nabasa na kung saan pupunta ang lahat ng maraming mananampalataya sa silangan, kanluran, timog at hilaga in the seventh continent sa maraming mga bansa? Balikan natin ulit si Propeta Joel sa chapter 2, verse 30, 31, 32, 33. Sa 32 po, nakalagay dyan, mangyayari na sa bundok ng Sayon, mananampalataya yung bawat nakakarinig na magpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Yung mga nalabi, tayo po ang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag na po ba? Amen. Amen. Sa mga nagtatanong kung paano nyo makikilala yung tunay na kaharian na itinayo, makikilala. May pagkakakinanlan. Book of Isaiah chapter 7 verse 14,
Sapagkat magbibigay ng tanda ang Panginoon Diyos. Isang babae maglilihi at manganganak at nagsisilang ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel. Sumasa atin ang Diyos. Kung maniniwala tayong lahat na ang Panginoong Jesucristo ay sumasa atin naniniwala tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Sang-ayon kayo ron. Mga kapatid at kaibigan, hayagan na to. Buong tapang na ipinapahayag ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko sa inyo, pananagutan natin to pagka natinig natin at hindi natin to dininig Kasi paparito siya. Isipin natin. Isipin natin mabuti. Bulay-bulayin natin mabuti. Sino ho ang nagluklok kay new elected President Bongbong Romualdez Marcos? Sabi ng marami, yung kasabihan ng marami na voice of people, voice of God. Sa palagay nyo, sa kaisipan ng tao, nagkaisa ng pag-iisip at diwa para iboto si President Bongbong Marcos. Accordance the will of God in the name of Jesus in the resurrection. Beloved people, countrymen, naunawaan natin, hindi siya pag-iisip natin. Sa kapangyarihan at pag-iisip ng Panginoong Jesucristo nangyari yan. Amen po ba? Amen. Dahil meron ng dumadalangin sa Panginoong Jesucristo, may nagpapatotoo na sa social media. Dinala na yung kaharian dito sa bansa ng Pilipinas na hahati ng mga pulo ng mga dagat na 7,000 more than islands. Dito dadali ng kaharian, luluwalhatiin ng Panginoong Diyos sa pulo ng mga dagat. Ano ang pangalan ng dalisay na reliyon na inihanda na lumuluwalhati sa Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa Diyos ng ating mga ninuno? Iglesia ng banal na bundok na sayo na bunga sa pagkapangalay. Nag-gets po natin yung maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Sino ang naganda? Yung ating tagapagligtas, yung ating Redeemer, yung ating Savior, our beloved countrymen. Sino po ang naganda sa atin? Di ba't yung ating tagapagligtas na gumawa ng panukala forever and ever yung panukala na ginawa sa ating lahat? Maliwanag po ba? Amen. Kaya yung mga oposisyon pagdating sa pananampalataya, mga malalang tapayan, maliwanag po ba? Sino yung gumawa ng tipa na mananatili magpakailan-kailan pa man? Di ba't yung ating tagapagligtas sa Espiritu, forever and ever Spirit siya? So paano natin paniniwalaan yung iniimbitahan na inihanda na walang dungis at kapintasan? Na sinabi ng ating tagapagligtas ay lahat ng nabubuhay ng may pananampalataya sa pagparito niya, kumahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayo katulad niya. Nag-gets niyo yun? Yan ho ang kalagayan ng maluwalhating relihiyon. Yan ang kalagayan ng maluwalhating iglesia na inihanda ng ating tagapagligtas. Sino ho ang gumawa ng panukala forever and ever? Sino gumawa ng patibayan at pinagsasaligan at saan inilagay yung pinagsasaligan na paniniwalaan natin na naririnig niyo na ipinapahayag sa social media? Sa iglesia ng bundok ng sayo. Sang-ayon po kayo ron? Amen. So lahat ng nakakarinig, may pag-asa kung paniniwalaan natin lahat itong naririnig natin sa social media. Walang bayad po ito. Hindi nyo kami pagdududahan ditong iskabito. Kunin natin yung Bible natin. Magbasa na tayo araw at gabi. Siya naghahanda sa atin Hindi naman tayo sa sarili natin maghahanda ngayon Naunawaan po natin? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng everlasting character na paniniwalaan natin. Saan ang gagaling yan? Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Yun hong itinayong katiwala ng bundok ng Sayon. Binigyan ng mabuting patotoo sa pangangaral. Amen po ba? Kaya marami ngayong mga itinayong mga churches, talagang nagkagulo nung pumasok na sa pakikipaglaban ng kandidatura yung ating new elected President Bongbong Romualdez Marcos. Dahil nakapanahon na. Amen po ba? Amen.
At ipinapangaral na ang mabuting patutuo na ginawa ng ating tagapagligtas sa pulo ng mga dagat na hinahati ng maraming islands, ano? Amen. Nakapanahon yung kanyang panunungkulan sa ating bansa ng Republika ng Pilipinas. Naniniwala kayo doon na marirestore ang economic ng bansa ng Pilipinas? Matagal lang hinog ang wealth ng bansa ng Pilipinas. At maraming bansa lalapit sa bansa ng Pilipinas. Bakit po? Dahil dito po sa banal na, dito po sa bansa ng Pilipinas, natupad yung hula ng mga banal na propeta na luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat, na ang pangalan ng luluwalhati kaharian sa pulo ng mga dagat, Iglesia ng Bundok na Sayon, na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, na naniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Naging bunga niya tayo. Hindi tao nagbunga sa atin. Amen. Amen. Kaya yung mga nang-i-encourage at nandadaya, sinasabi ng mga nandadaya, bunga yung nadaya kung patungo tayo sa impyerno, di patungo din sa impyerno yung nadaya. Naunawaan natin. Eto, saan patungo yung nang-i-encourage? Sa langit. Amen. Bunga sa pagkapanganay. Gusto nyo makasama sa pagiging bunga sa pagkapanganay na nag-iintay at nagpapantay sa muli niyang pagparito na darat na tayong nabubuhay at tinutupad natin yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Gusto nyo ho? Amen. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. May direksyon tayong lahat. Kung nasaan siya naroon, kung nasa langit siya, sa langit din tayo papunta. May pag-asa tayong lahat. Amen po ba? Takasan na natin yung matagal na tayong tagal dyan Inaalipin lang tayo niyan, ginagawa tayong negosyo ng mga nandaraya ng paniniwala Magpakalalaki tayo, magpakababae tayo sa panahon ng kawakasan. Last days na po. Rapture of the church. Yung mga nila-rapture tumatakas sa pasimulang araw ng sanlibutan Amen po ba kayo ron? Amen. Nagigets ba natin yung kaligtasan? Yung pumapasok sa pintuang pakipot, na ang pintuang pinapasukan natin yung ating tagapagligtas. Siya ho ang gumawa ng daan patungo sa langit. Siya rin ang gumawa ng susi ng pananampalataya natin patungo sa langit. Katuwiran ng patotoo. Kaya nga, who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the foundation of our faith. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Alam nyo, ito na yung kaharian ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay. Makikilala ng bawat nakakarinig at pagpapaunawaan ng Panginoong Kristo Bakit po? Makikilala sa gawa naniniwala sa patotoo. Yun ang mga banal na apostol. Sila ang haligi ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na tinawag at magpatotoo. Sila yung pinahayo na mangaral, na bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak. Sa paanong paraan na bautismuhan yung mga nakarinig nung nangaral yung 12 apostol? Di ba sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli? Automatic, bautismunado yung nakarinig. Libo-libo yung nakarinig nung panahon ng mga banal na apostol nung sila'y nangangaral. Amen po ba? Amen. Gumising tayo, mga kapatid at kaibigan. Dahil sa panahon ng katapusan, sa muling pagparito ng Panginoong Kristo, nakasisindak at na tunay na nakakikilabot ang magaganap pa. Huwag tayong maglakas-lakasan ng loob ngayon. Sa ngayon po ba kayo ron? Huwag tayong magtapang-tapangan. Kung totoong gusto natin maging matapang, manalig tayo sa Panginoong Kristo at magpatotoo tayo at ipaghiyawan natin yung saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Ipaghiyawan natin ng may katapangan yan. At isama natin sa pagsangguni natin, tuwing dumadaig tayo sa Panginoong Kristo, isama natin yung ating Presidente ng Republika ng Pilipinas upang sa kanyang pamamahala sa Republika ng Pilipinas itong Pilipino makaranas na ng pag-explore o pag-angat ng ekonomiya at makaranas na tayo ng tunay na pagmamalasakit ng leader ng ating bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Hindi biro-biro ang naranasan ni President Bongbong Romualdez Marcos nung siya tumakbo para lang ganapin niya yung panunungkulan ng kanyang ex-president Edralin Marcos. Siya ang tagapagmana
siya magpapatuloy na mabuting layunin ng kanyang magulang. Humihingi siya ng panalangin sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi pa tayo tapos doon sa binoto natin yung ating new elected Bongbong Marcos. Sasama pa natin siya sa daing, pagsangguni, pananalangin, sa lahat ng kanyang responsibilidad na nasasakupan sa ating bansang Pilipinas. Mahal niya ang ating bansang Pilipinas. Naunawaan po ba natin kung sino minamahal niya dito sa bansang Pilipinas? Tayong mga people of the Philippines. Naramdaman niyo yung pagmamahal ni new elected President Bongbong Romualdez Marcos sa sambayan ng Pilipino. Pati yung mga kumalaban sa kanya, pati yung mga nagsalita sa kanya ng masakit, minahal niya yan. Naramdaman niyo yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa naalipin ng kasalanan. Nakikita niyo ba yung katauhan ngayon ni new elected Bongbong Romualdez Marcos sa kanyang pamamahala? Humihingi siya ng panalangin sa sambayan ng Pilipino. Nationwide, worldwide. Para maging successful siya. Pero ako'y nananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Bakit po? Kalooban ng Panginoong Jesucristo yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Naunawaan po ba natin? Amen. Talagang bilang bahagi ng pagiging slave, ano? Pagiging alipin sa paniniwala, sa kahirapan. Naramdaman niyo ba? Taas noo ang Pilipino sa maraming bansa ngayon. Binabati siya ng maraming presidente ng maraming bansa ngayon. Naunawaan po ba natin? How much more ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo lang ang naghanda na walang dungis at kapintasan ng kanyang banal na kaharian. Naunawaan po ba natin sa mga nagtatanong ng tunay na kaharian o tunay na reliyon? Sino ba ang nagtayo? Sino ba ang gumawa ng panungkalaan na tutuparin natin? Di ba ang pagkamamamaya natin tagalangit? Kung tagalangit ang tagapagligtas natin, sino ang paniniwalaan natin? Di ba yung tagapagligtas natin na tagalangit? Kaya tayo naging tagalangit. Bilang tao, taga saan tayo? Pilipino. Philippines. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya tayo Pilipino, kaya nung lumaban yung presidente natin bilang Pilipino, nagkaisa tayo ng diwa ng pag-iisip sa pagboto. 31 millions Pilipinos. O di nakita natin yung bagong pag-asa doon sa ini-apply natin na iboboto na incoming new President of Republic of the Philippines. Idalangin natin at paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na tagalangit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung relihiyon na itinayo, na dalisay, na tagalangit. Nakilala natin yung paniniwalaan natin na nagtayo sa atin sa paniniwala. May patotoo, inukit sa puso, isinunat sa isip. Hindi nawawalay sa labi yung patotoo. Ipinaghihiyawan sa social media ng may katapangan. Pinagbabantayog, binabantayog yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas upang pakinabangan ng mga kakarinig na nakatulog sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan at makatakas na tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pare-parehas tayo na alipin ng kasalanan ng sanlibutan, kaya ang may kapangyarihan ng tumubo sa atin yung ating tagapagligtas na tagalangit. Kung tagalangit yung ating tagapagligtas, tagalangit din yung iniligtas. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng iniligtas na tagalangit na tinawag niyang kaharian niya? Kung ano yung larawan ng tagapagligtas natin, gayon din ang magiging larawan natin sa muli niyang pagparito. Naunawaan na natin ngayon bilang mananampalataya na ang Panginoong Jesucristo lang ang paniniwalaan natin, at makikilala nyo pa yung mga nandarayang oposisyon sa pagdating sa paniniwala. Sang-ayon kayo ron? Amen.
Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, makikilala ng sino man dahil may binigay na patotoo na tanda na paniniwalaan at ipamumuhay at ipinapangaral sa social media. Kung saan naroon yung gumawa ng tanda na pinaniniwalaan natin, doroon tayong lahat ngayon. Habang naghihintay tayo ng katuparan sa muli niyang pagparito, nakagagalak kung maghintay na nabubuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo yung mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. May susi ng kaligtasan, may katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Ang pintuan sa langit na papasukan ng mga tinubos sa mga walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan, ang Panginoong Jesucristo po. Amen po ba? Who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Jesus Christ is the greatest mentor of our faith. Jesus Christ is the greatest builder. Jesus Christ is the master builder of our faith. Naunawaan niyo po ba? Amen. Naunawaan niyo po ba katulad yung tao na naghahayag ng katotohanan sa social media? Last days na po, ipinagtangi na tayo ng huling araw. At siya lang ang may kalooban para dagdagan tayo ng kaarawan ngayon. Ano? Spiritual na kaarawan ito. Spiritual birth. Tayo yung katipan niya rito na magiging isa na yung banal na bundok na Sayon na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Magiging one spirit na tayo katulad niya. Sang-ayon kayo ron. Amen. May katiyakan yung iglesia ng bundok ng Sayon na makikilala nyo na binigyan ng tanda ng paniniwala na kung saan naroon nyo, nagbigay ng tanda ng paniniwala. Doon tayong lahat Kaya maraming nanguhula sa bansa ng Pilipinas Tatandaan natin lahat. Ang paniniwalaan nating hula ay hula ng mga banal na propeta. Huwag kung saan hula tayo sasakay dyan at baka mabiktima tayo dyan. Talaga maraming oposisyon na lumitaw hindi lang sa politiko, pagdating sa paniniwala, napakaraming oposisyon at maraming relihiyon na lumitaw. Kaya paligsahan na doon ang paniniwala ngayon Nararamdaman nyo pinagkalooban ng pag-aari ng Panginoong Jesucristo, ng karunungan, ng lahat niyang pag-aari. Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato Darating pa yung malalakas na kalamidad hindi pa titinag yung bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Alam nyo, kaya ako inilalakas to para marinig natin malinaw sa social media. Talagang dukha lang po yung pinagkalooban ng kaharian Dukha lang yung pinagkalooban ng karunungan at katwiran ipahayag sa social media. Kaya pinaghihiyawan ko ito sa social media. Confident ako. Amen po ba? Amen. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos, makapangyarihan po ito. Natutupad ang lahat ng sinabi sa mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. Kaya, let's come, my friend. Magkaisa tayo ng diwa ng pananampalataya. Magkaisa tayo ng paniniwala na magpatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Upang marami tayong dumadalangin na magkaisa, na dandaing at pagsanggunit, marinig tayo sa langit ng ating tagapagligtas na i-bless ang Republic of the Philippines sa pamumuno ni new elected Bongbong Romualdez Marcos. Amen po ba? Amen. Marinig man ito ni Presidente, ako'y naniniwala sa Panginoong Jesucristo darating sa puso niya may joy Bakit po? Meron palang nag-i-encourage na isama siya sa panalangin sa pamumuno niya. Oh, hallelujah! Purihin ang isang Diyos na tunay ng iglesia ng bundok ng Sayon na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Nakagagalak, magintay ng matagumpay na gawain na may hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Bundok ko ng Sayon ang katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta. Kaya kapatid, kaibigan, huwag ka nang magdalawang isip, huwag ka nang mag-alinglangan. Alam ng Panginoong Jesucristo, abalang-abala tayo ngayon dahil talagang tumating tayo sa kahirapan. Pero bago maging abala tayo, paunlakan mo itong imbitasyon ng Panginoong Jesucristo. Unawain mo mabuti at kung maunawaan natin, paniwalaan natin yung
Sinabi sa mga banal na propeta upang tayo'y makatyak na datang tayong nabubuhay ng may pananampalataya at may katiyakan tayo na kung paparito siya, kung mahayag na siya sa alapaap na espiritu, mahayag na rin tayong espiritu katulad niya. Amen po ba? Amen. Gusto niyo klarong madinig yung talata. Ngayong nag-iintay, hindi pa natin nalalaman kung ano magiging larawan natin, pero nakalagay doon na kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Huwag tayong maging duwag sa pag-iintay. Maging matapang tayo sa pag-iintay. Mabuhay tayo ng may pananampalataya sa pag-iintay na matutupad at magaganap lahat na ang bundok ng Sayon, siya magpapakilala. Siya magpapalit ng karangalan doon sa mga tinanggap nating kahihiyan. Naniniwala kayo ron? Amen. Pakishare po natin sa pakita-download natin yung Bible natin sa gadget natin. Ang gamit naming Bible, King James Version International Bible. Ano po? And then pag-write natin sa gadget natin, Iglesia ng Bundok ng Sayon. Tignan nyo sa Google. Mga tao po yung pinag-aharian ng Panginoong Kristo. Hindi po tayo pinagtatayo ng building, hindi siya doon mananahan. Sa puso't isip natin. Siya nagpapatawad sa atin. Siya lumilinis ng maruming budhi natin sa pagkabuhay na maguli upang ihanda niya tayo na walang dugis at kapintasan sa muli niyang pagparito at datnan niya tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Amen. Sang-ayon po ba kayo ron? Bunga tayo sa pagkapanganay, tayo delegasyon niya, tayo kapisanan niya na pinagiging matuwid at ganap niya sa paniniwala. Kaya lahat ng nakakarinig, unawain na po natin at huwag niyong tatanggihan ito. Dahil talagang unexpected, marami pang dumarating na mga kalamidad sa huling panahon, sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin? At yung napakaraming, may edit nyo yung mga napakaraming gumagamit ng hula Talagang binabaliktad pa kayo yung pinanggagalingan ng katotohanan, yung maraming oposisyon sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ako'y ang paniniwala ko'y malalantan lahat yan. Darat na ng nakasisintak na kahihiyan at panlulupay-pay at panghihina. Sinabi po sa mga banal na propeta yan. Yung mga oposisyon na nagtayo at ginamit na pakinabang ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Alam naman ng mga tumayo yan ng mga sinungaling na nandaraya ng aral Ginawang komersyo, banal na kasulatan Amen po ba? Masarap at napakamapalad na datnan tayo ng Panginoong Kristo na buong tapang natin ipinapahayag yung kanyang kabutihan at kagandaang loob magpakailan-kailan pa man sa lahat ng mga taong nakakarinig ngayon. Amen po ba? Diretso po ba? Diretso po ba dating sa inyo? Naunawaan po ba natin? Naunawaan natin yung mga tawang kaharian niya, yung tumutupad ng katwiran ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya ano bilin sa atin? Mga kapatid at kaibigan, dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Tingnan nyo, yung katwiran niya, magniningning sa madilim na sanlibutan. Bakit po madilim? Marami pong naparitong oposisyon sa paniniwala. Sino may kalooban? Dahil sa Sayon ay hindi ako tatahimik, dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawang nagniningas. Alin ho ang nagniningas? Yung katotohanan, nagniningas sa madilim na sanlibutan, nagniningas sa maraming oposisyon. Nakuha niyo yung logic kay President Bongbong Marcos na ngayon mauupo sa bansa ng Pilipinas at mamamahala sa sambayan ng Pilipino. Nagdingning yung kanyang pagiging Pangulo sa atin bilang mga tao. Gusto nyo magningning yung kaligtasan ng Panginoong Kristo doon sa mga tutupad ng paniniwala sa katwiran na ibinigay sa atin? Inilapit niya yung katwiran sa iyo at sa atin. Kaya tumutok-tok siya sa iyong pintuan. Pagbuksan mo siya upang makasalo natin siya sa hapagkainan. Amen po ba? Amen. Hindi pagkain literal ito. Amen po ba? Spiritual na pagkain ito. Naririnig na natin yung pagkain ng kaluluwa natin Mananahan na siya sa puso't isip natin. Hindi na mawawala yung katwiran ng patotoo sa labi natin. At
Hindi magtuturo ang kanyang kababayan sa kanyang kababayan at sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Hanggang sa kaliit-liitan at kadakilaan, makikilala ang Panginoong Jesucristo dahil siya ang gumawa ng panukala na paniniwalaan natin ngayon na habang nag-iintay at nabubuhay tayo ng may pananampalataya, binibigyan niya tayo ng katiyakan, mga kapatid at kaibigan, na kumahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung katiyakan nung tinatawag at iniimbitahan sa selebrasyon ng aalalahanin natin yung nangyari on the cross. Hanggang kamatayan, hanggang sa muli niyang pagparito ng mga nagpapatotoo yung maluwalhating kaharian na sagradong kaharian na itinayo ng ating tagapagligtas. Naunawaan niyo yung mga nagsisipagtanong ng tunay na relihiyon kung paano makikilala. Iginawa ng panukala ng ating tagapagligtas yung tunay na relihiyon na makikilala sa paniniwala at binigyan ng tanda at makikilala sa paniniwala na mayroong patotoo. Amen po ba? Amen. At nakatala sa langit yung iglesia ng bundok ng Zion. Genesis up to Revelation hanggang sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin yung spiritual warfare, di ba ang spiritual na? Pinakikilala na yung tunay na kaharian na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Sangayon po kayo ron. Amen. Ngayon, magbantay tayo at maghintay sa muli niyang pagparito. Dandan tayong nabubuhay ng may pananampalataya. Naunawaan po ba natin? Pinauunawa sa atin yung direksyon kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat Pinauunawa na sa atin na mga naalipin ng pagsuway o naalipin ng kasalanan at nadaya ng sanlibutan, buhat sa pasimula, yung paniniwalaan natin na may tanda siyang ibinigay doon sa mga mabubuhay ng may pananampalataya na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Isang matagumpay na gawain ang ibinigay niya sa ating lahat. Amen po ba? Kaya talagang napakadakila nito na marinig ng lahat ng mga tao. Ipanalangin natin yung ating kagalang-galang at inirespeto na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakaatang sa kanyang balikat ang pamamahala sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Ipanalangin natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng manguni. Kaya sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya, let's come, beloved Filipinos, to all countrymen, in the name of Jesus in the resurrection. Panalangin natin yung elected president ng Republic of the Philippines sa pamamahala niya. Na yung mga oposisyon loobin ng Panginoong Jesucristo na hindi na makagawa ng kasinungalingan. Amen po ba? Kundi transparent na sambayan ng Pilipino yung gagawin nila dahil talagang maiksi na lang yung natitira at nalalabi nating panahon ngayon. Amen po ba? Amen. Dahil natayo na sa pulo ng mga dagat here in the Philippines. Nangyari na yung hula ni Propeta Isaias dito sa pulo ng mga dagat. 7,000 more than islands, natayo na yung kaharian sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ipanalangin po natin si President Bongbong Romualdez Marcos sa kanyang panunungkulan bilang may malasakit sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Na siya ang naging tagapagmana ni Senior Ferdinand Edralin Marcos ng pamamahala sa Pilipinas. At talagang nakita nyo naman yung lahat ng mga word ng Pilipino talagang nagigising na ngayon, hinog na. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin na hindi lang tayo nagkaisa ng diwa, ng pagboto para magkaroon tayo ng new elected running President of the Republic of the Philippines? So ano kailangan ngayon? Ano kailangan ng ating Pangulo na uupo at luluktok sa Malacanang? Panalangin upang yung mga oposisyon bulagin ng Panginoong Jesucristo yung kanilang mga kasinungalingan sa pamumuno, kundi mag-transparent ito sa sambayan ng Pilipino at maranasan na ng mga slave na taas noo, ako'y Pilipino. Amen po ba? Amen. Narinig niyo sinabi ni President Bongbong Marcos. Talagang yung desire ng puso niya sa sambayan ng Pilipino talagang ipagpapatuloy niya yung adhikain at layunin ng kanyang magulang na namahala ng ating bansa.
Naunawaan natin yung desire. Kaya, kung paano nagkaisa tayo ng puso, ng diwa at pag-iisip na ibinoto natin siya, pagkaisa rin tayo ng pananampalataya, ng diwa, ng puso at pag-iisip sa paniniwala, sa hula ng mga banal na propeta. Balansyado po, may hula, may patotoo yung paniniwala natin. Pagparito niya, titimbangin ng bawat isa kung tayo may naniwala o hindi naniwala. Susukatin tayo sa paniniwala ngayon. Alin ang susukat? Yung salita na pinahayag sa social media na narinig nyo, na nagpapatotoo yung nangangaral sa social media, nangangaral lang may katapangan na ang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Alam nyo, kahit hindi naman ako tawagin ng Panginoon sa Kristo mangyayari, sinabi niya sa mga banal na propeta. So, kailangan akong itayo. Bakit po? Bilang taong katulad nyo na kailangan marinig natin lahat ito upang tayo makalaya sa pagkakalipin ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sino po ang nagbubukas ng kaalaman, ng pananampalataya, ng karunungan, ng pagkaunawa? Sa ating sarili ba? Hindi po. Magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na na kay Kristo. Amen po ba? Amen. Alam nyo, lahat ng oposisyon sa paniniwala, yung mga nandadaya, sa pagparito niya, malalanta kong lahat yan. Bakit po? Alam niyo, hinirang na banal ng bundok ng Zion, matinawag na Jehovah Jireh. Itinuring na kaibigan yung ating ninunong, si Father Abraham, si Isaac at si Jacob. Alam niyo, pag niningningin niya sa karangalan at kaluwalhatian ng iglesia ng banal na bundok ng Zion, kaya maging matibay at matatag tayo pagdating sa paniniwala dahil hindi malirip ang kagalakan. Ang karangalan itutumbas at ipapalit niya doon sa mga nag-intay at nabuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya magpakalalaki tayong lahat ngayon. Yamang nalalaman natin na malapit na siyang pumarito dahil marami ng sign and wonders sa langit, sa lupa. At binabago niya ngayon ang lakad ng paniniwala ng lahat ng mga tao all over the nation and the 7 continents, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Globally, spiritual transformation, para matransform tayo, paniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo upang tayo'y mabuhay ng may pananampalataya at magbantay at maghintay sa muli niyang pagparito na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo sa sinabi ng ating tagapagligtas Amen. na may katiyakan tayong lahat? Sa ano nanggaling yung may katiyakan? The only Mount Zion. I-google nyo, mga kapatid at kaibigan. Kasi na, makikilala nyo yung mga nandaraya Bago lang ho itong narehistro sa Security Commission. Since year 2014. Pero ngayon, yung iba, ginagamit yung hula. Tagal na nila. Mag-celebrate dito sa mundo. Hindi nila naipakilala yung relihiyon nila. Pero itong banal na bundok na Zion, sino nagpapakilala? Ang Panginoong Jesucristo po. Nabunga tayong lahat sa pagkapanganay. Nakilala niyo yung tanda. Hindi siya matahimik dahil sa iyo, dahil sa akin. Nakilala niyo yung binigay na tanda. Hindi siya tatahimik dahil sa Zion. Ano ang Zion? Ang Zion po, mananampalataya sa pagkaunawa ng marami. Amen po ba? Amen. Sang-ayon kayo ron? Amen. Hanggang sa magningas na gaya ng apoy ang katwiran niya sa buong sanlibutan, sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Kaya maraming mga mandaraya ngayon nanginginig Bakit po? Kung paano si ex-president Edralin Marcos sinira ng maraming oposisyon yung kanyang mabuting hangarin sa Pilipino. O ngayon, tinanggap ng tagapagmana, may karakter. O di ba naging publicity, naging popularity si ex Ferdinand Marcos dahil doon sa karakter. Sino nagmana? Nagising ang mga Pilipino. Pinatunayan ng kataas-taasang hukuman. Mahina ang ebidensya ng akusasyon sa ipinagsasakdal sa kanya. O ngayon, sino nagpapatunay ng iglesia ng banal na bundok na Zion na may karakter? Sino gumawa ng panukala? Di ba yung ating tagapagligtas na isinugo? Espiritu ho siya.
pero naparito siyang tao. Nahayag yung espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Nakilala nyo kung ano ang pagkakakilala ng pananampalataya ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? May ibinigay na tanda ng patotoo na ipinaghihiyawan at ibinabantayog sa social media upang marinig ito ng mga tagapagbana, ng mga nalalabi na mag-iintay at magbabantay sa muli niyang pagparito na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ano yun yung pinagkatiwala sa atin? Yung hula ng mga banal na propeta, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta yung ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo ngayon. Di ba yan yung tanda na sinabi kay Propeta Isaias na ibibigay sa atin ngayon, na matutupad sa atin? Makikilala yung tunay na relihiyon, yung tunay na kaharian, yung tunay na gusali, yung tunay na templo, yung tunay na bahay niya, na ang bahay niya ay mga tao. Amen po ba? Amen. Na sino ang puno ng kanyang bahay? Ang Panginoong Kristo lang ang gumawa ng panukala, mapakailan-kailan pa man na aalalahanin at gugunitain natin at paniniwalaan natin lahat Sinabi niya, ako ang daan at katotohanan at buhay, wala makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Nauunawaan po nating mabuti. Alam nyo, dinadalangin kong madalas ito Pagka ako'y tumatayo dito sa harapan ng pulpito, sa pilinaryo, na talagang napakamakapangyarihan ng kanyang salita. Na marinig ito ng kanyang mga panauhin na iniimbitahan, na matutupad na sa muli niyang pagpaniti. Lahat ng mga panauhin niyang gumanap ng patotoo, isasama niya na sa langit. Magkakaroon na ng piging sa langit. Magkakaroon na po ng everlasting celebration yung kanyang delegasyon ng bunga sa pagkapanganay. Mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Sino ang gumawa upang tayo'y maging sakdal at maging ganap sa paniniwala, nabubuhay ng may pananampalataya? Who is the greatest master builder of our faith? Maunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, wala kayong aalalahanin dito sa naririnig nyo. Wala pong bayad dito. Kaya sabi ko kanina, pakikuha nyo yung inyong Bible at sundan nyo kami at pakibasa natin. Babasahin ko ang hula ni Propeta Isaias sa chapter 45 verse 23. Ano po nakalagay dito? Ako'y sumumpa ng aking sarili. Ang salita ay nakabitiw sa aking bibig sa katwiran, at hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumba. Sino ang nagsalita kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos po ang nagsalita kay Propeta Isaias. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo, nagsasalita na si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon, nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Makikilala yung kaharian Makikilala Iglesia ng Bundok ng Sayon at ang magpapakilala yung ating Panginoong Kristo na merong tinutupad na ibinigay na tanda Pagka nagpupulong, inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Naniniwala kayo, mga kapatid at kaibigan? Amen. Ayan nakalagay dito. Aking inilalapit ang aking katwiran. Hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, hindi magtatagal. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sayon na ukol sa Israel na aking kalwalatian. Sa ano ilalagay kaligtasan? Sa Sayon. Wala hong ibang pangalan ang nakasulat ditong relihiyon kundi Sayon. At ang Iglesia ng Bundok ng Sayon nagpapatotoo. Yung mga pinatawad sa kasalanan, yung mga naalipin na sumpa ng aral ng sanlibutan na pinatawad, nagpapatotoo yung Sayon. Kaya sino man yung umaangkin ng hula, mananagot tayo sa pagbalik ng ating tagapagligtas. Kaya sa paligsahan, tignan natin kung sino nakatayo sa atin ngayon. Amen po ba? Makikilala niyo yung kaharian ng Panginoong Kristo na itinayo sa paniniwala Hindi tayo kumukontra at hindi tayo sumusuway, hindi tayo nagtayo ng
building para doon tayo magpulong. Amen po ba? Amen. Ipinagtayo tayo ng panukala na maririnig natin na ipapangaral sa social media na walang bayan. Paniniwalaan natin, susubaybayan natin sa banal na kasulatan yung pinapangaral sa social media upang matiyak natin lahat. Amen po ba? Amen. Na walang dagdag, walang bawas. Kaya sino mang nagdaragdag, daragdagan na salot sa buhay. Sino mang nagbabawas, puputulin na sa punong kahoy ng buhay, hindi na makakaunawa ito. Amen po ba? Amen. Ito ang bundok ng Sayon, kumpleto. May hula at patotoo ng mga banal na apostol. Amen po ba tayo ron? Amen. Dinaunawaan na natin, ako'y sumumpa ng aking sarili. Sino ho ang sumumpa? Ang Panginoon Diyos nung nagsalita kay Propeta Isaias Ang lumilitaw na ipinanumpa ng Panginoong Diyos ngayon lahat ng mananalig na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na magpapatuto sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang ipinanumpa niya ngayon Amen po ba? Tayo ang ipinamalata ng Panginoong Jesucristo ngayon. Tayo yung katipan niya rito. Tayo yung tutupad ng covenant, ng tipan. Amen po ba? Alam nyo kung bakit ko dinidiinan para maagising tayo Amen po ba? Amen. Bakit po? Nakatulog tayo sa ilalim ng pandaraya ni Satanas. Alam nyo, mamamatay rin naman tayo, babalik tayo sa alabok. Gusto nyo huwag bumalik sa alabok? Gusto nyo huwag bumalik sa kabulukan? Naririnig niyo yung katotohanan, paniwalaan po natin ito. Hindi na po namin pananagutan ito sa inyo. Nailatag namin sa social media yung karunungan ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Walang bayan. Kaya bago tayo dumalangin, sampalatayanan natin yung hula ng mga banal na propeta. Magpatotoo tayo upang tayo magkaroon ng katiyakan na may relasyon tayo. Na habang tayo naghihintay at nagbabantay at nabubuhay ng may pananampalataya, may katiyakan tayo na kung mahayag na siya sa alapaapi, mahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba kayo ron? Amen. Gusto niyo po bang mahayag na kalarawan ng tagapagligtas sa muli niya ng pagparito? At ilalayo tayo sa mga kapahamakan ng mundo. Ilalayo tayo sa mga dumarating na salot sa mundo. Sasamahan tayo sa pakikibakan nating magtagumpay, hindi takot ang ibinigay sa atin, kundi kapanatagan at kapayapaan ang ating paniniwala. Makapangyarihan yung ating tagapagligtas. Amen po ba kayo ron? Amen. Kaya nga umaawi tayo na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Amen po ba? Kaya nakaganap na pag bumanggit tayo ng isang verse, nag-explore, nagmamaterialize o nagpa-prosper yung wisdom, yung knowledge, yung faith, yung hope. Talagang yan yung bunga ng mga tinatawag niya, pinipili niya, kinakahabagan niya, inaampun niya, talagang itinatayo niya na matibay at matatag na hindi makagalaw yung kaharian niya dahil binabantayan ng mga anghel sa langit yung bawat magiging participant niya dito. Amen po ba? Yung magiging believers niya, yung magiging followers niya dito. Naramdaman niyo po bang matuwid yung pagpapahayag ng katotohanan? Naramdaman niyo po ba yung presensya ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, yung karunungan, yung paniniwalaan natin, direct to the point, na tumatama sa puso at isip natin, Hindi siya nakakailangan ng maraming nangangaral. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng panukala na ipapangaral natin yung ginawa niya character forever and ever. Amen po ba? Amen. Hindi po katwiran yung iba-iba ng paniniwala, Nagagets natin. Amen. Ang Panginoong Jesucristo lang po ang gumawa ng karakter na walang hanggan, magpakailan-kailan pa man, naaalalahanin natin yung karakter, magpapatotoo tayo hanggang sa muli niyang pagparito, nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Hindi sa iniinom o kinakain natin, Huwag natin parumihin yung salita ng Panginoon sa iniinom o kinakain natin. Kundi isang palatayanan natin upang maligtas yung kaluluwa natin at yung buong pamilya natin. Yung magiging angkan at lahi natin, hindi na mawawala yung katwiran sa puso at labi natin at isip sa mga lahi natin at magiging apo natin. Amen po ba tayo ron? Amen. Ako ay sumumpa ng aking sarili na ang salita ay nakabitiw sa aking bibig sa katwiran. Tingnan nyo, sa katwiran
Ang iglesia ng bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na ipinaghanda ng tahanan sa langit, may katwiran na pagkakakilanlan sa paniniwala. Kaya sa spiritual warfare, sa digbaang spiritual, sa competition spiritual, makikilala niyo yung kahariang itinayo. May katwiran na lumabas sa labi ng Panginoon Diyos na pinaniniwalaan tayo yung tanda na ibinigay sa atin bawat isa. Nakaukit po sa isip, sa puso natin yan, nakasulat sa isip, hindi nawawali sa labi natin at lahi natin at angka natin. So, amen po tayo ron. Amen. So, nagkaroon ng pagsilang sa paniniwala. Naging lahi tayo ng ating tagapagligtas sa huling henerasyon pagdating sa paniniwala. Mga born of God po tayo. Mga henerasyon tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Bakit po sa pagbabagong lahi? Yung spiritual na pagiging lahi nato. Forever and ever na henerasyon nato kayo. Last days. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa atin? Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. At lahat ng mga labi ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Sino po ang hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala? Nakatayo po ang hukom ng mga hukom sa iglesia ng bundok ng Sayon. Ilan man ang tawagin ng Panginoong Jesucristo sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Maliwanag po ba sa atin? Ano po piling sa atin? Maraming paparito na gagamitin yung pangalan niya. Ililigaw ang marami. Kaya isinulat ni Apostol Juan yan sa mga tinatawag at iniimbitahan sa kasalang magaganap. Amen po ba? Amen. Yung lahat ng iniimbitahan na pinagpapaunawaan at kinakahabagan na iniuukit na sa puso natin yung kapangyarihan ng karunungan ng mabuting balita na saksi na tayo sa pagkabuhay na mag-uli at isinusulat na sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yan. Amen po ba? Amen. Kaya pinapaalala sa atin, reminder. Nagising po ba tayo? Amen. Kaya hindi dahilan para ma-open tayo ngayon dito. Dahil buhat sa pasimula na nadaya ni Satanas si Eva ang ginawang ina ng lahat ng saling lahi ng tao Amen po ba? Amen. O ngayon, sa panahon ng kawakasan, binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin at pagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong gising na tayo pagdating sa pananampalataya di alam na natin pagkapaparito siya. Sure ka, Brad? Sure? Pinapaalam na sa atin pagparito niya Ipamuhay na natin yung katwiran ng patotoo. Hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw dito mga antikristo. Amen po ba? Amen. Kasi kaya dadayain yung maraming pusong mandaraya antikristo, maghahanap sila ng kasama sa impyerno araw at gabi. Gusto nyo pumayag? Papayag ba kayo na dayain pa kayo na makakasama tayo sa impyerno araw at gabi ng durusa? Yan yung mga lilitaw na nandadaya dito sa pangangaral sa huling panahon sa pagparito ng ating tagapagligtas. Naunawaan niyo po ba yung isinulat ni Apostol Juan sa mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na pinatatawad sa kasalanan at pinatatakas na sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan? Ito yung asin Yung kanyang salita ang asin na iniahasik para wag tayong mabulok dito wag tayong madamay sa kabulukan Amen po ba? Amen. Yung katwiran asin. Yung patotoo yan ang asin ng sanlibutan. Yung patotoo yan ang ilaw ng sanlibutan. Yung patotoo yan ang tinapay ng buhay ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan nyo, hindi po pwedeng turuan yung mga tinatatakan ng patotoo sa puso't isipan. Bakit po? Makikilala nyo yung mga nandaraya na nangangaral ngayon. Transparent na sa social media. Amen po ba? Amen. At talagang tinutuldo ka na ang kasinungalingan ng mga karumal-dumal ngayon. Bakit po? Dahil talagang niloob ng Panginoong Jesucristo na magkaroon na ng restoration ang kanyang banal na bayan na ipinagtangi ng isang araw na araw ng pamamahinga at pagsisisi sa lahat ng mga walang kapuluhang aral ng sanlibutan na ipinaghanda ng tahanan sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay. Meron bang ibang relihiyon na bunga sa pagkapanganay? The only iglesia ng banal na bundok ng Sayon po ang bunga sa pagkapanganay na registered in heaven.
Meron pa totoong ipinapahayag sa social media. O di nakilala niyo yung mandaraya ngayon na hindi na tayo pwedeng turuan yan. Who is the head and principal of our faith? Who is the track record of our faith? Who is the measure and timber of our faith? Jesus Christ is the head and principal of our faith. Amen po ba? Amen. Siya lang ang isinugo na gumawa ng napakadakilang kagilagilalas na kapapalagang patotoo na ibinigay sa ating tanda na tuwing tayo ay nagsiselebrasyon at nagpupulong may inaalala tayong patotoo na ginawa niyang pinaniniwalaan at nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa lahat ng gustong makarating dun sa tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, ipamumuhay natin yung paniniwala kapag tayo dumadaing didinggin tayo sa langit at ipapanalangin natin yung ating kagalang-galang na uupong presidente ng Republika ng Pilipinas upang sa lahat ng kanyang pamumuno at maraming proyektong gagawin para sa kabutihan ng Pilipino mangyari at dinggin yung ating mga dalangin at panalangin. Amen po tayo ron. Amen. So lahat ng kanyang kabinete, ng kanyang pamilya, lahat ng namumunong leader ng ating gobyerno, ultimo sa kaliit-liitan, sa mga barangay captains, talagang gumawa na ng kabutihan sa panahon ng kawakasan dahil talagang ipagsusulit natin lahat kapag hindi tayo gumawa ng kabutihan ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya ito hong napakadakilang pananampalataya ay pinapangaral ito ng walang bayan. Amen po ba? Naunawanan natin sa lahat na magtatanong na ang dalisay na relihiyong inihanda na nakarecord sa langit bunga sa pagkapanganay. Yung mga iniimbitahang maniniwala sa Panginoong Kristo, magpapatotoo na binuhay siya makuli. Registered in heaven. Amen po ba? Amen. Kaya papawiin niyang lahat yung kalumbayan natin dito Yung kahihiyan natin papalitan niyan, di malirik na karangalan, forever ever crown yan Saan matutupad? Sa iglesia ng bundok ng sahin mangyayari matutupad yan. Amen po ba? Amen. Kaya sa digmaang spiritual, sa warfare, be smart, mga conqueror of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Yung nakikibaka, complete armor of God. Kompleto, may wisdom, may baluti ng karunungan ng Panginoong Kristo, may breastplate na panangga sa suligi ng masasamang nakangaral sa sanlibutan, may tabak na magkabilay talim, may salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at merong pagpapatunay at pagpapatibay ng paniniwala ang mga banal na apostol ng Kordero at nakabigkis ng katwiran ng patotoo yung bawat magiging participant ng Panginoong Kristo nakapangyapak ng Ebanghelyo nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus nabubuhay sa ilalim ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak ipaghiyawan sa social media at ibang tayo ang katwiran ng patotoo ng Panginoong Kristo sa mga lahi ng Panginoong Kristo, mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ayon po ba kayo ron? Amen. Meron tayong iniintay at may papaniwalaan tayo, magpupulong tayo. Katangi-tangi ang iglesia ng bundok ng Sayon kapag nagpupulong ng araw ng Sabat na ipinagtangi tayo ng pamamahinga natin at pagsisisi natin sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan ibinigyan tayo ng forever and ever character na nagpapatotoo tayo sa pagpupulong nating lahat. May one spirit tayong lahat ngayon. Amen po ba? May one doctrines, may one baptism tayong lahat na narinig na paniniwalaan natin lahat ngayon. Yan yung kaloob ng Panginoong Kristo na ipinahayag sa atin, na ipinagkaloob sa atin bawat isa. Amen po ba tayo ron? Amen. O, klaro. May pag-asa tayong lahat. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoong Kristo, mga kapatid at kaibigan. Talagang damang-dama ko na natupad yung hula ng mga banal na propeta sa bawat individual na iniimbitahan na maging participant ng Panginoong Kristo. Na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Hindi kayang nakawin ng sino man yung karunungan sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. At talagang malayang-malaya tayo, na anak na babaeng malaya.
Malaya tayong kumikilos dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Anak ng babae ng malaya. Woo! Hallelujah! Purihin ang isang Diyos na tunay ng ating Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli. Naunawaan na natin na hindi tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na mandarayang mga ngaral ngayon. Dahil iisa ho yung isinugo na nagbata ng maraming sakripisyo, inihain yung kanyang buhay sa bawat individual na iniimbitahan niya na mananalig at magtitiwala ng tapat at magpapatotoo. Tayo po yung kaharian niya itinayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nationwide, worldwide. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Transparent, all over the nation, in the 7th continent. Naniniwala kayo? Amen. Isa na lang ang pagtitiwalaan natin ngayon yung hula ng mga banal na propeta na magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan at tagumpay sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the light of the world. Tinatanglawan niya tayo ng katotohanan sa madilim na pakikibakan natin dito sa madilim na sanlibutan. Dahil buhat sa pasimula, dinaya ni Satanas si Eva ang pinanggalingan ng lahat ng lahi ng tao. Wow, napaka-the greatest ng mediator natin. Ano po? Wala makakarating sama kung hindi sa pamamagitan ng mediator. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga lumitaw na mga sinungaling ngayon, pananagutan natin ito, pagparito niya. Kaya lahat ng nakakarinig, manyuhong tatanggihan ito, walang bayan ito, ang pakikinabangan natin dito, tagumpay at kapanatagan na pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo, nabubuhay tayo na, pinaniniwalaan natin yung ating tagapagligtas kasi ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nakikibangan na sa panahon ng katapusan, sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mandarayang mga ngaral dito. Amen po ba? Amen. Maraming sumira ng mga oposisyon pagdating sa paniniwala. Ano po? Kung paano si new elected Bongbong Romualdez Marcos na uupo sa Malacanang, marami rin sumira ang oposisyon mga napahiya. How much more sa muling pagparito ng ating tagapagligtas? Makapangyarihan yung sinabi niya sa mga banal na propeta, malilipol ho yung mga hindi ginagamit na hindi niya tinawag at binigyan ng authority para mangaral. Amen po ba? Amen. Kundi ginamit nilang pakinabang ang banal na kasulatan. Naramdaman niyo ba yung spiritual warfare? Mga kapatid at kaibigan. Kaya, bagamat marami tayong pinagkakaabalahanan, ito ho yung dito natin itutok yung puso't pag-iisip natin. Ano? Dito na lang tayo talaga mayroong pag-asa sa panahon ng kawakasan. Ano sabi kay Apostol Pedro? Tayo ang bayang piniling sariling pag-aari na ginawa tayong mga saserdote. Tayo ang minamahal ng bayang sariling pag-aari ang iglesia ng bundok ng Sayon. Saan inilagay ang banal na kasulatan na ipapangaral natin ngayon? 1 Peter chapter 2 verse 6. Maliwanag po ba? Amen. Walang ibang pangalang nakalagay dyan, kundi sa Sayon inalagay. Sino-sino yung mga Sayon? Mananampalataya ang Sayon. Amen po ba? Mga lalaki at babae ang Sayon na tinatawag. Mga lahi at angka ng Panginoong Jesucristo sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, yung tumawag sa atin, ihahayag natin yung karangalan niya sa madilim na sanlibutan. Saka yung pumunta ron. Amen. May buong tapang natin itong tayuan at buong tapang natin paghiyawan sa social media at i-share sa social media to. Hindi man tayo tinawag mangaral dito sa pag-share natin bahagi tayo ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Jesucristo sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Malulugi ba tayo sa pisong i-share natin itong narinig nyo sa social media? Bahagi tayo ng kanyang kabutihan at kagandahang loob dito. Hindi man tayo tinawag na mangaral dito sa sentimo o pisong halaga na-share natin ito, na-ibahagi natin sa kapwa natin naibig natin yung kapwa natin Amen po ba?
Amen. Kung paano tayo pinatawad din, nakapagpatawad din tayo sa kapwa natin sa pamamagitan ng pag-share sa social media. Di ba high-tech tayo ngayon? Huwag na natin isipin tayo ba mga ngaral. Eto, nadinig na natin eh. Gawin na natin, i-apply na natin yung pananampalatayang may gawa na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. I-share na natin sa social media. Ang bigyan natin ng papuri at pagyamanin natin sa karangalan at kalwalhatian at kabutihan at kagandahang loob yung ating tagapagligtas. Alam nyo, nagagalak siya sa langit eh. Ang maging mga anghel sa kalangitan, sa silangan, kanluran, timog at tilaga eh. Bagamat hindi natin nakikita, nagbubunyi at nagagalak dahil meron ng nagpapatotoo sa pulo ng mga dagat eh. Amen po ba? Amen. Katulad din tayo ng mga anghel sa langit sa muli niyang pagparito. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, tungkulin ng bawat hinirang ng Panginoong Jesucristo ang ibalik natin ang kayamanang di malilip sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ingatan natin sa pananalangin ang bansang Pilipinas upang ang bansang Pilipinas ay makilala sa pamamagitan ng dalisay na kaharian at relihiyon na iniahayag na yung kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo sa pulo ng mga dagat sa silangan. Na tinawag niya na iglesia ng bundok ng Sayon ang pinaganda niya ng kaharian. Amen po ba? Amen. Pakishare nyo sa Google, pakirite nyo sa gadget nyo. Amen po ba? Amen. Sa banal na bundok ng Sayon inilagay ang banal na kasulatan upang ipangaral ito. At maraming mga bansa ay magsisiparoon sa banal na bundok ng Sayon. At ang Panginoong Jesucristo ay maghahari na sa bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Saan mananahan? Hindi sa building, sa puso, inuukit. Saan isinulat? Sa isip. Saan lumabas? Sa labi. Hayang, nagpapatotoo sa social media, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano po sabi doon sa invitation sa atin? Pagdating doon sa Revelation chapter 22, verse 7, sabi niya, mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Ako'y madali ng paparito, sabi ng ating tagapagligtas. Gusto mong datna ng ating tagapagligtas na siya ang naghanda sa iyo at sa akin, na siya ang nag-imbita sa iyo at sa akin, na mabuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, na kung mahayag na siya sa alapaap, ay mahayag na rin tayong katulad niya, na hindi tayo mapapahaya sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng a-acknowledge at a-appreciate ng kanyang tinig at sasangguni at maniniwala na katulad namin na sama-sama nating ipanalangin ang ating kagalang-galang na new coming elected President of the Republic of Philippines, Bongbong Romualdez Marcos, na sa kanyang pamumuno at panunungkulan ay dinggin tayo ng Panginoong Jesucristo na taas noo ang Pilipino dahil mayroong sumasampalataya sa bansa ng Pilipinas na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan, na ipinapahayag sa atin ng Panginoong Diyos ang kanyang katwiran na ating matibay ng mapangahawakan upang matiyak na natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo, ang bayan na pinamumunuan ng napakamatuwid na guro, ng matuwid na hukom, ng matuwid na Diyos. Ito ang ating Panginoong Diyos na tumataan sa ating puso't isipan na kung ating iingatan, mga kapatid at mga kaibigan, magiging bahagi tayo ng isang bayan na pinaglaanan niya ng tahanan sa sangkalangitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At patuloy nating ihiyaw, ipakilala, pahayagan sa buong mundo ang nag-iisang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating awitin, mga kapatid,
You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayo mga kapatid na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na ang kalooban ay puspos ng kaawan, ng kahabagan, ng pag-ibig. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas sa iyo ng aming pagpupuri sapagkat niloob mo na dumating sa amin ang katibayan ng mga propesiya na mayroon na ang bayan na dumadaing upang tingin mo na sa iyong dakong templo sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, sapagkat bilang iyong mga hirang, tunay nga, Panginoon, na tinanggap namin ang katibayan ng aming pananampalataya na kung kami dumadaing sa iyo, kami dinidinig mo sapagkat ikaw ang nagtayo sa amin upang ipahayag ang iyong katwiran sa buong sanlibutan. Amen. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, kami na iyong bayan ay naririto ngayon sa sangkalupaan upang patuloy na itaas sa iyo ang aming dalangin na ikaw ang mamagitan sa puso't isipan ng sino mang tao na kakapagat mo. Maging ang bansa ng Pilipinas na aming kinabibilangan bilang mga hirang mo, tunay nga, Panginoon, na dinadaigdig namin sa iyo ang mga namibinuno sa amin, magbuhat sa kaitaasan hanggang sa kaiba-ibabaan, na patuloy na ikaw ang mamagitan sa puso't isipan ng mga mamamahala sa amin upang patuloy na ang mga kahatulan ay maisagawa ng tapat at matalino sa ikauunlad, sa progreso, sa ikapapayapa ng bawat nasasakupan. Salamat, Panginoon, sapagkat nasa amin din ang pagdaing sa iyo upang italangin ang buong sanlibutan, sapagkat sa buong sanlibutan ay nakalatag ang lahat ng mga banal na hinirang mo na nanasasakop ng iba't ibang mga pamamahala. Gayunman, Panginoon, dumarating na ang takdang kapanahunan, ang oras na ang buong kapamahalan ay maibabalik sa iyong lahat sa pamamagitan ng bayan na nagkakayag ng iyong dakilang kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong mga hirang na pinupuspos mo ng pagtitiis, ng pagpapakumbaba, ng buong katapatan upang maging marapat na tingin mo sa iyong dakong luklukan sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, sa isang matuwid na katwiran na aming nilalakaran na sa pamamagitan nito, Panginoon, ang aming patutunguhan ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy na ang lahat ng mga bagay sa iyong pamamahala namin iniaasa ang mga bagay na ito at ang aming samo at dalangin ay dinidinig mo sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay aming ipinamamagitan sa nag-iisang Diyos na tunay na aming nakilala na si Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.